Gusto ko munang malinawan kung ano ba talaga yung issue doon sa chopper. Doon sa nagtampo ang Vice Presidente kay Pangulong Bongbong Marcos about doon sa helicopter ho, mga kababayan. Eto, si Atty. Claire Castro mismo pinapaliwanag. Ngayon, magre-reaction lang po tayo. Diba? Joel Q ng Cereza Force. O, game. Ang pangako sa kanya, dapat daw yung chopper, siya gagamit. Tandaan niyo yun? Siya gagamit para every time na uuwi siya sa kanyang pamilya at sa mga anak niya, mapapatulog niya pa yung anak niya, makakasama niya, pag ito'y pinapatulog niya, sa kama. O, so ibig sabihin, mga kababayan, simula Luzon, no, o kung saan man manggagaling ang Vice Presidente, uuwi araw-araw, papunta doon sa Davao ho, mga bossing. Nandiyan na din yung kaibigan natin na si Paulo Saison. Arestado na si Marcos. Oo. Isa yan sa pag-uusapan natin. O boss, ang aga mo ha. O, tuloy. Kaya minsan, nag-post siya, birthday pa ni Pangulong Marcos Jr., thank you for this chopper, chu-chu-chu-chu, bla bla. Naalala ko yata yun. Naalala ko yata. Pero bakit hindi na lang total naman, ang trabaho, ang opisina, ang trabaho ni Vice Presidente ay nasa Luzon, kung di ako nagkakamali. Bakit hindi na lang dalhin o ibahay yung mga anak doon sa Luzon para hindi na araw-araw chopper? Magastos ho ata yun, mga kababayan. Although wala akong chopper at hindi naman ako gumagastos pa sa chopper, pero magastos yata yun, ano? Bla bla. Nabash. Kasi pampered. Brat ang dating. So, kininto. Kasi sabi niya naman, ay hindi yan totoo, sabi ni spokesperson niya. Hindi naman daw totoong ginagamit. So, hindi na ginamit. Pero, doon sa press briefing niya, lumabas yung totoo, galit na galit siya dahil hindi na daw nagamit yung chopper. Ang sabi niya pa kay Pangulo, ako ang priority ng chopper na yan. Oh, yan. Naalala ko. Meron tayong video niyan no? Mamaya pagkatapos ni Atty. Claire, ipe-play natin yung video, mga kababayan. Yung 250 at Air Wing. Diba? Ako ang priority niyan, hindi ikaw, hindi si Liza. Wow! Tignan niyo kung paano mag-command. Tignan niyo, balikan niyo po yung press briefing niya nung saan yung meron gusto niya pugutan ng ulo. Lumabas lahat doon ng galit niya. Hindi siya kasing controlled. So lumabas yung pagiging brat niya. Na ito yung gusto ko, pero hindi mo tinupad. Ha? Grabe, Ito ho yata yung press briefing, mga kababayan, na huhukay ng labi ng dating Pangulo, si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Tapos ito din ho yata yung press briefing, mga bossing, na pupugutan ng ulo ang Pangulong Bongbong Marcos dahil po doon sa meron daw pong bata pa yung pagkakasabi niya. Meron daw hong bata, mga kababayan, na humihingi ng kanyang relo at hindi binigyan o hindi pinagbigyan ng Pangulo. Kaya nung tinitignan niya daw si Pangulong Bongbong Marcos, parang gusto niyang putulin yung ulo. Grabe. Mamaya papakita ko sa inyo at ipapanood ko sa inyo yung mismong video ng chopper yung mismong ipinapaliwanag niya yung tungkol doon sa chopper na yon. Gusto niya, DND Secretary. Hindi daw tinupad ni Pangulo. Sabi ni Juanito Roque, gusto niya kasi mapasunod o sumunod ang presidente sa kanya. Kumbaga kasi biruin mo yung mga nakaraan, tatay niya yung Pangulo. Tingin ko hindi lang si Inday Sara Duterte ang may kagustuhan na mahawakan nila sa leeg si Pangulong Bongbong Marcos Pati ang nakatatandang Duterte o lahat ng Duterte gusto nila ganun ang mangyari. Kasi kita naman nung hindi nila kinaya, ginagawa nila? Pinapabagsak at sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Paulit-ulit kung ano-ano yung mga pinaggagawa nilang mga issue kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Feeling Ray na daw ang Vice Presidente. Hindi priority si Liza Marcos. Hindi ka priority ng chopper na yan. Ako ang priority. Matatlo yun Yung chopper, DND Secretary, at yung ipatuloy sa China, yung Binalao Railways.
Mhm. Eto ho, putulin na natin si Atty. Claire Castro para baka sabihin ng mga DDS, puro ka naman ganyan na sinasabi, wala ka naman patunay. O eto po mga bossing, no? Babalikan natin yung press conference ni Vice Presidente, mga kababayan, patungkol doon sa chopper. Ito, oh. Dami ang air travel ko, sabi ko. Hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya, sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250 na ako ang priority, hindi ikaw. Kasi Alam niyo mga kababayan, kaya yung ibang mga kapwa natin Pilipino nagtatanong, kaya ba ni Inday Sara Duterte o ni Vice Presidente na tumayo na maging presidente? Kasi ho, ang lahat ng mga nakikita natin, mga kababayan, press conference, mga hearing sa Kongreso, mga imbita sa Senado, yung mga interview po ng Vice Presidente, mga bossing, puro ganito lang eh. Puro wentutan lang po mga kababayan. Kwentuhan lang po. Puro kwentuhan lang po mga kababayan. Tipo bang puputol ng ulo. Tapos eto, kung ano yung dapat sa kanya, yung dapat siya lagi yung priority. Pero yung trabaho na dapat ipinapaliwanag niya at kung ano ang dapat na gagawin niya, no, para matulungan ang administrasyon na ito, wala tayong nakikita o naririnig man lang na ganun eh. Puro pang sarili niya, puro kanya, puro kwento. Oh, minsan kwento, huhukay ng bangkay, itatapon sa West Philippine Sea. Minsan kwento, pupugot ng ulo. Panay ho ganun, mga kababayan. Puro mga nakakatakot, puro patayan, puro cryptic na mga interview. Eto naman, chopper na walang kakwenta-kwenta. yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? I have to tell them. A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Hindi ho ako nagkakamali, mga bossing. Ito pong press con na ito, madami pong nagtatanong na mamamayang Pilipino sa Vice Presidente patungkol po doon sa confidential funds. Kasi kainitan po ito nung nung lumabas yung mga Mary Grace Piatos. So ang ini-expect ng mamamayang Pilipino, nako, ito na si Vice Presidente, magsasalita at magpapaliwanag na patungkol doon sa kung sino man, yung Poncio Pilatong Mary Grace Piatos or si Kokoy Villamin. Pero wala tayong narinig. No? Ang narinig natin, yun, yung paghukay ng bangkay, pagpugot ng ulo, at ito pong helicopter na dapat daw po siya ang priority. Sabi ni Jonas Benavides, good evening, Boss Mark Ramos, o Margie Barcebal, Wilfreda Bonacqua, at si Juanito Roque. Ayaw nga makipagdebate niyan noong eleksyon Wala yatang plataforma, Idol Mark. Yun na nga. Tsaka mapapansin mo, tingnan nyo ho, no? Semenay na ho, mga kababayan. Diba? Nandiyan ba si Shiro Kansaki? Tawag ni Shiro Kansaki doon, Semenay Semenay na ho, o SMNI na po, mga boss chief amo, sir. Yung nag-i-interview sa kanya. No? Madali na pong interview yun. Bakit to? Mga kasapakat po nila yan dyan sa mga pagiging DDS nila No? Pero, hindi pa din ho kinakaya nang walang nang walang kopyahan o walang script ang Vice Presidente. Nahuhuli at nahuhuli pa. Siyempre ho, mga bossing, kapag ka mga kasapakat mo, kasamahan mo, ka-DDS mo, ka-grupo mo, siyempre ang mga magiging tanong niyan, easy-easy na lang po. Hindi ka na pahihirapan yan, mga bossing. O, di ho ba? Simpleng-simple na lang. At wala nang itatanong yan nung alam nila na hindi mo kayang sagutin. Wala ho. Ayun, mas nabubuko po sila doon sa mga katsokaran pa nila. Di ba? O, tuloy pa natin ng konti. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya. First Lady po. No, unang ginang. Vice Presidente. Malamang priority po yan. Para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan.
So, I said, okay. This is, ano, So yan yung tinutukoy ho natin mga boss Chief Amo, sir. Ngayon,